Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, nasa 500 milyong pisong pondo ng DILG pinababalik ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagpapabuti ng pagresponde sa mga krimen at emergency sa bansa. Mahigit 30 bilyong pisong pensyon ng mga sundalo inilabas na ng Department of Budget and Management. National Security Advisor Eduardo Año nanawagan sa Kongreso na gawing prioridad ang pagpasa sa amendment sa Espionage Act and the Countering Foreign Interference and Malign Influence Bill kasunod ng pagkakaaresto sa isang Chinese national at 2 Pinoy para sa kasong espionage. Armed Forces of the Philippines mas hinigpitan ang pagbabantay sa pambansang seguridad. Kasunod ang pagkakaaresto sa isang dayuhang Chinese dahil sa umunoy pang-espiya, ekonomiya ng Pilipinas inaasahang lalago na hindi bababa sa 6%. Kasalukuyang halaga ng piso alinsunod sa global trends ayon kay Finance Secretary Ralph Recto. At Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naniniwalang mas lalakas ang alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa ilalim ng Trump administration. Sa detalye ng mga balita, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inaprubahan na ni Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman ang release ng 30.409 billion pesos sa pondo para matugunan ang regular na pensyon ng mga military at uniformed personnel o MUP para sa unang quarter ng 2025. Ayon kay Secretary Pangandaman, kukunin ang pondo sa pensyon o Pension and Gratuity Fund na nakasaad sa Republic Act No. 12116 o ang Fiscal Year 2025 General Appropriations Act. Samantala, 16.752 billion pesos naman ang ilalaan para sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Veterans Affairs Office, habang ang 13.297 billion pesos naman ay para sa mga ahensya ng DILG tulad ng Philippine National Police. Mayroong 8.530 million piso ding inilabas para sa mga pensioner ng National Mapping and Resource Information Authority. 350.68 million pesos para sa mga retiradong personnel ng Philippine Coast Guard. Ang pondo ay base sa aktual na pensyon o pension payroll na isinumite ng mga nabanggit na ahensya noong December 31, 2024. Pinababalik ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pondong inalis sa mga pangunahing programa ng PNP. Ito'y para mapalakas at mapaigting pa ang pagresponde ng otoridad. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Pinababalik ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pondong inalis sa mga pangunahing programa ng pambansang pulisya. Matapos bursasiin ang budget ng PNP, nakita ng Presidente ang dagdag bawas sa pondo ng ahensya. Kabilang dito ang mga programa sa Information and Technology ng PNP, pagtatayo ng Safe Camp Security System at Drug-Related Data Integration and Generation System. Nasa National Expenditure Program pero tinapiyasan ng halos 1 bilyong pisong pondo pagdating sa General Appropriations Act. Ang mga pondong yan inilagay sa pagbili ng amphibious vehicle para sa Bicol Region at Intelligence Fund ng PNP. Nilagay nila halos 1 billion sa all-terrain amphibious rescue vehicles for Region 5. At naglagay sila ng additional 500 million pesos sa Intelligence Fund. So, as instructed by the President sa ating Budget Secretary, ay i-revert ang budget ng IT at tatanggalin yung additional 500 million pesos intelligence fund. Lalagay natin sa launching ng and bidding out process ng integrated 911 system para sa buong Pilipinas.
Palalakasin ang kapasidad ng 911 sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga call center at dispatcher. Bibili rin ng mga dagdag na body camera at location device para sa mga police responder. Mahalagang paglalagay ng sapat na pondo sa integrated 911 system sa bansa na ginagamit sa pagresponde sa mga emergency at krimen. Nakaraang taon, 79% sa libo-libong emergency call ang natugunan ng PNP. Paiigtingin din ng emergency response sa sunog. Bawat fire truck na ide-deploy, dapat may kakambal na ambulansya. Meron tayong 5,000 nurses sa BFP. So, i-utilize natin yung capacity nila by pag may dumadating na fire truck, may darating rin na ambulance na hindi standard practice ngayon. I'd like to thank the President for his support sa budget ng DILG. Nakita niyang rationalization na kailangan as according to the NEP. Pagtatanggal ng mga budget na hindi kailangan sa hanay ng mga pulisya. Mula sa PTV, Clay Zalpardilia, Balitang Pambansa. Nanawagan si National Security Advisor Eduardo Año sa Kongreso na agad na magpasa ng inamyendahang batas para patawan ng mabigat na parusa ang mga individual na sangkot sa paniniktik o pang-espiya sa bansa. Tinukoy ni Año ang kasalukuyang Espionage Act. Nakaramihan sa mga probisyon nito ay noon pang panahon ng gyera at ang Countering Foreign Interference and Malign Influence Bill. Isang panukalang batas laban sa mga dayuhang banta sa seguridad ng isang bansa. Layo ng amendments na maipatupad agad ng mga otoridad ang batas laban sa mga taong sangkot sa paniniktik. Tiniyak naman ni Año na handa ang pamahalaan na labanan ng pang-espiya at iba pang aktibidad na nagsisilbing banta sa seguridad ng bansa. Patuloy ang pagbabantay ng Philippine Coast Guard sa mga barko ng China na pumapasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Katunayan, pinalitan muna ng BRP Suluan ang BRP Gabriela Silanga para i-monitor ang namataang barko ng China o ang Chinese Coast Guard vessel CCG-3304 na iligal na pumasok sa layong 60 hanggang 70 nautical miles na karagatan ng Zambales. Kahapon ng umaga, napansin din ng PCG na pinalitan ang CCG-3304 ng isa pang barko ng China na may bow number 3103. Mas maliit naman ang ipinalit na barko ng China kumpara sa barko ng PCG na BRP Suluan. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, hindi naman tinantanan ng BRP Suluan ang pagmonitor o pagbabantay sa CCG-3103 upang hindi ito makalapit sa karagatan ng Zambales. Alas 9 naman kagabi, naispatan ng PCG ang monster ship ng China sa layong 130 nautical miles ng Zambales o nasa loob pa rin ng EEZ ng Pilipinas. Muling ginarantiyahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy at mas pag-iibayuhin pa ang serbisyo ng PhilHealth. Binigyang diin din ng Pangulo na hindi na issue kung may subsidy o walang subsidy ang PhilHealth dahil tuloy-tuloy ang ginagawa nilang pagpaparami ng serbisyong ibinibigay ng PhilHealth. At ito yung guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya huwag po kayong mag-aalala, walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan.
Mababawasan ang pagputol ng interest rate ng Central Bank ngayong taon dahil sa mga hindi tiyak na sitwasyong pandaigdig. Ito ang pahayag ni Department of Finance Secretary Ralph Recto sa kanyang panayam sa World Economic Forum's annual meeting sa Davos, Switzerland. Ayon kay Secretary Recto, plano ng gobyerno na manghiram ng $3.5 million sa pamamagitan ng foreign bonds ngayong taon. Sa kabila ng mataas na halaga ng pagpapautang, ang malalakas na remittance ay nakatutulong sa ekonomiya. Inaasahang lalago ang ekonomiya ng Pilipinas nang hindi bababa sa 6% at ang kasalukuyang halaga ng piso ay alinsunod sa global trends. Binati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si U.S. President Donald Trump sa kanyang inaugurasyon. Ayon kay President Marcos Jr., ito'y dahil sa mapayapang transfer of power sa halos 250-year history ng kanilang bansa. Binigyan din ng Pangulo na magpapatuloy ang Philippine-U.S. Alliance sa bisa ng mas pinalakas na shared vision hinggil sa kasaganahan at seguridad sa mga rehiyon. Porma na desisyon hinggil sa ekstensyon sa serbisyo ni PNP Chief General Romel Marbil, posibleng i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bago mag-Pebrero 7 si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Bago mag-7 na susunod na buwan, posibleng formal na i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawig sa termino ni PNP Chief General Romel Marbil. Itong sinabi sa pulong balitaan sa Malacanang ni DILG Secretary John Vic Remulla kasunod ng una ng naging rekomendasyon na palawigin ng 6 na buwan sa panunungkulan si Marbil dahil na din sa nakatakdang midterm election sa Mayo 12. Wala pa ang pinal na desisyon ukol dito ang presidente bagamat inclined o binibigyan bigat ito ng Pangulo nang matanong sa isang media interview. Ang sabi ni Remulla, baka bago ang kaarawan ni Marbil sa February 7 na siyang ika-56 na taong kaarawan nito, posibleng magkaroon ng announcement ang Pangulo. Sa ngayon ay sa kalihim ay inclined lang ang salitang ginamit ng presidente sa harap ng rekomendasyon na ma-extend ng ilang buwan ang PNP chief. Wala pang final announcement. Ang birthday natin ni General Marbil is February 7. So before that, he will announce kung anong decision yan. Kaugnay nito ay hindi naman nakikita ni Remulla na magdudulot na samaan ng loob sa hanin ng pambansang pulisya sakalit ma-extend ang kasalukuyang liderato ng PNP. Dagdag ng DILG Chief na tapos na rin ang reassignment ng PNP personnel at hindi na rin anya makapag-re-reassign pa ng kanilang mga tauhan kaya't mainam anya na magpatupad ng status quo. Ang mas importante, sabi ng kalihim sa kasalukuyan, ay ang pagiging matatag ng institusyon lalo na sa panahon ng eleksyon. Importante yung stability ng institution, lalong-lalo na during elections. Kasi ngayon tapos na ang reassignment ng mga tao eh. So kung magkakaroon ng bagong PNP chief, hindi rin siya makaka-reassign ng tao. So might as well keep the status quo for till June, until after the BARM elections. Tapos pipili na ng bagong Pangulo. Si Marbil na ika-30 hepe ng pambansang pulisya ay nagsimulang maupo bilang Chief PNP noong April 1, 2024 kapalit ni General Benjamin Acorda. Si Marbil ay produkto ng Philippine Military Academy Sambisi Class of 1991. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Unang araw pa lang ng pag-upo niya sa pwesto, tambak na executive orders ang agad na nilagdaan ni U.S. President Donald Trump. Kabilang na dyan ang pagdedeklara ng national emergency sa U.S.-Mexico border, pag-atras ng Amerika mula sa Paris Climate Agreement, pagtatatag ng External Revenue Service na siyang lilikom sa mga buwis at taripa na makokolekta mula sa foreign sources, polisiya na tanging lalaki at babae lamang ang kikilalaning kasarian sa Estados Unidos, pag-withdraw o pagkalas ng U.S. bilang miyembro ng WHO o World Health Organization at ang paglimita sa birthright citizenship. Kabilang sa mga nilagdaan ni Trump ang pag-revoke o pagbawi sa 78 polisiya ni dating US President Joe Biden.
Inaasahan ng National Irrigation Administration o NIA ang seguridad sa pagkain at matatag na supply ng kuryente ngayong taon. Ayon kay NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen, noong 2024 nakapagtala sila ng 70,000 na ektarya ng irrigated lands na kanilang ito-turnover sa tulong ito ng digitalization at makabagong kagamitan. Ipinagmalaki naman ng ahensya sa programang Bagong Pilipinas ngayon ang kanilang mga proyekto katulad ng Malmar Project at ng mga multi-purpose dam na inabot pa ng halos isang dekada bago ang implementasyon. Inaasahan ng NIA ngayong 2025 na bukod sa supply ng palay, madadagdagan din ang supply ng kuryente. Ito'y dahil sa gagawin nilang bagong sistema ng pagtatanim gamit ang patubig na nagmumula sa mga dam. Plano din ang pagpapatayo ng mga high dam para makaipon pa ng mas maraming tubig tuwing tag-ulan. Maasahan po ng ating mga magsasaka mas marami pang tulong, sustainable na tulong para sa kanila kasi ang gusto ng ating Pangulo yung empowerment ng ating mga farmers. Yun ang ultimate na gusto natin ma-achieve, ma-empower sila para makatayo sila sa sariling paa. Arestado ang Malaysian national na umano'y leader ng sindikatong sangkot sa pagbebenta ng tinatawag na fake cell towers na ginagamit sa naglipa ng tech scams. Si Rod Lagusa ng PTV sa Balitang Pambansa. Arestado ang isang Malaysian national na supplier ng International Mobile Subscriber Identity o IMSI Catcher sa pinagsamang operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Bureau of Immigration at National Telecommunications Commission. Ayon sa CICC, ang suspect na ituturing na isang malaking isda ay pinaniniwala ang leader ng sindikato na nagsusupply ng IMSI Catcher na siyang ginagamit sa mga tech scam. Ang IMSI Catcher ay isang electronic device na may kakayahang makapag-track at intercept ng mobile phone communications. Kasama sa kadalasang tawag dito ay ang fake cell tower o rogue cell tower. May kakayahan itong gayahin ng isang cell tower at makakonect sa mga malalapit na cellphone. Dagdag pa ng CICC, katuwang nila ang Malaysian government sa paghuli sa suspect. Until the last minute, hindi namin alam kung ano yung real identity niya. We only have a transaction that was ongoing. So happens in one of the trials, nag-appear siya, may dalang makina, pero hindi natin ma-ascertain yung true identity niya. Nagkaroon ng additional negotiations. Last night, tinitest namin. We are seeing a lot of traffic. Doon malapit kung nasaan siya. So, finally, we have him cornered. Ayon sa CICC, Oktubre pa ng nakaraang taon ng kanila nang mamonitor ang nasa likod ng supplier ng IMSI Catcher. So usually aabot ito ng siguro mga 500 meters to 1 kilometer yung radius ng IMSI Catcher na akala ninyo ay lehitimong link na pinapadala ng mga telcos o ng mga bangko or ng mga wallets kagaya ng GCash or Maya. Kasama sa indikasyon na may IMSI Catcher sa lugar ay hihina ang signal, gaya ng pagbagsak ng signal mula sa LTE o 5G sa 2G. At dito na papasok ang mga text message mula dito. Ang lagi namin sinasabi ay mag-report sa 1326 kasi yung report po ninyo nagiging actionable intelligence po siya. So kaya dito po natin na-apprehend. Ganyan din po yung nangyari noon sa mga POGO dahil sa pakikipagtulungan ng publiko. Ang panawagan namin sana ay iutusan din yung mga telco na pagbawalan muna o i-block muna lahat ng mga links. Samantala, patuloy naman ang ugnayan ng Commission on Elections sa CICC, lalo't maaaring magamit ito para magpakalat ng maling impormasyon ngayong election period. Ultimately, ang goal po natin dito dalawang bagay. Yung pong kaligtasan at kaayusan ng ating halalan. Ikalawa, yung tungkol po sa gumagawa ng ito. Alam naman natin may mga politiko at kandidato sa likod nito, kakasangkapanin nito. Habulin po natin sila, makasuhan natin sila, ma-disqualify kung kaya pa nating habulin. Naharap sa patong-patong na kaso ang Malaysian National gaya ng paglabag sa SIM Registration Act at Data Privacy Act. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad para sa Balitang Pambansa. Target ng Department of Agriculture na patatagin pa ang food security sa bansa sa 2025 para makapagdala ng record na
o sa pag-ani at pinaunlad na sistema ng agrikultura. Sa kauna-unahang Management Committee meeting ngayong 2025, hinimok ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga opisyal at empleyado ng kagawaran na patuloy na magsumikap para sa kapakanan ng mga magsasaka, mangingisda at consumers. Layunin naman ng kagawaran ngayong taon na makamit ang record ng pag-ani ng palay na inaabot sa 20.46 milyong metriko tonelada at maunlarin ang logistics para sa mga nabubulok na mga gulay at prutas. Naniniwala naman si Chu Laurel Jr. na sa tulong ng gobyerno at pagsusumikap ng ahensya ay makakamit nila ang kanilang mga layunin. Ayon sa isinagawang Job Outlook Survey ng Philippine Business for Education, 4 sa 5 mga kumpanya sa bansa ang nag-hire ng mga senior high school o SHS graduates. Pero lumalabas din na mayroon pa rin mga kumpanya na gusto pa rin mag-hire ng college graduate at may experience. Kaya naman, nakipagpulong ang Department of Education o DepEd sa mga stakeholder at private sector upang mas maging mabisa pa ang SHS program. Binigyan diin ni Education Secretary Sonny Angara na dapat ang mga SHS graduate ay employable o madaling makakuha ng trabaho. Panawagan naman ng Alliance of Concerned Teachers na mas tutukan pa ang curriculum ng K-12 upang ito ay makatugon sa mga pangangailangan ng mga estudyante. Iginiit naman ni Education Secretary Sonny Angara na pangunahing layunin nilang mabago ang curriculum upang mas maging malinaw pa ang pagpili ng tatahaking career ng mga mag-aaral. Muling pinatawan ng contempt order ng House Quad Committee si Police Colonel Hector Grijaldo na dati nang nag-akusa sa ilang Quadcom leaders ng umano'y coercion. Mula sa House Detention Facility, ililipat na siya sa piitan ng QCPD Station 6. Si Mela Lesmoras ng PTV sa Balitang Pambansa. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Hindi yung nandoon ka lang. Tawagin mo yung kakampi mo. Ito ang naging hamon ni House Quad Committee Lead Chair Robert Ace Barbers kay dating Mandaluyong City Police Chief Colonel Hector Grijaldo. Sa isang pagdinig ng Senado, unang inakusahan Grijaldo sina Quadcom co-chairs Dan Fernandez at Bienvenido Abante Jr. ng coercion o pamimilit na patotohanan ang umano'y reward system sa ilalim ng Duterte drug war. Pero itinanggi na ng House leaders ang paratang. Sa ika-14 na pagdinig ng Quadcom, ginisa ng mga kongresista si Grijaldo sa kanyang akusasyon. Pero walang napala ang House Committee sa kanilang pagtatanong. And I would like to invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Ipinalabas pa sa pagdinig ang isang CCTV footage sa naging pagtatagpo ni na Fernandez, Abante at Grijaldo. Makikitang nakangiti pang umalis si Grijaldo. Ayon kay Fernandez, patunay yan na hindi naman talaga naharas ang police officer na may kasama pang ang ilang abogado. Dahil sa pag-iwas ni Grijaldo sa mga tanong ng mga kongresista, muli siyang pinatawan ng contempt order. Ipinag-utos na rin ng joint panel ang paglipat sa kanya sa QCPD Station 6. Galing ako sa serbisyo, iho, pero nakakahiya ka. Kasi we're talking about serious issues here, Colonel Grijaldo. Isipin mo mga EJK victims ang nandito. Libo-libong taong namatay nung panahon ng nakaraang administrasyon. Buhay ng Pilipino ang pinag-uusapan natin dito. Kung si Grijaldo muling na-contempt, binawi naman ng Quadcom ang naunang contempt order laban kay dating PIDEA Chief Wilkins Villanueva. Sa susunod na Quadcom hearing, nais na ring paharapin ng mga kongresista si Bureau of Customs Commissioner Bienvenido Rubio. Naungkat kasi ng joint panel ang issue ng TARA system o umano'y lagayan sa ahensya. Dismayado mga kongresista sa pagtanggi ng isang kinatawan ng BOC ukol dito, lalo pat lumalabas na nasa 27 billion pesos ang nawawala sa gobyerno dahil dito. You're lying to us. You know, you have been there for quite a time. If the commissioners know about that, why don't you know? Attorney. Yes, sir. Hindi naman galing sa Bureau of Customs yung report sa amin. Galing sa mga broker mismo. Yung nakikipag-deal sa customs na may TARA system. Considering that a certain Mr. Taguba is saying
that there is a tower system, and he has experienced it, Your Honor. As a lawyer, Your Honor, may I just suggest, Your Honor, that a proper complaint affidavit identifying the specific circumstances on which he actually paid tara and identifying the, Your Honor, please, with due respect, the persons or individuals involved so that the proper appropriate administrative or criminal action can be undertaken, Your Honor. Mula sa PTV, Melalas Moras para sa Balitang Pambansa. Ikinadismaya ng World Health Organization ang desisyon ng Amerika no kumalas na sa organisasyon. Sa inilabas nilang pahayag, sinabi ng WHO na nakapanghihinayang na isipin na naging katuwang ang Amerika sa pagtatag ng samahan noon pang 1948. Aktibo rin na nila ang Amerika bilang miyembro ng World Health Assembly at Executive Board. Hindi na rin nila mabilang ang mga buhay na nailigtas ng Amerika at ng WHO sa nakalipas na 7 dekada. Umaasa ang pamunuan ng WHO na ikonsidera ng Amerika ang kanilang desisyon at manatili sa organisasyon para sa kapakanan ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Magugunitang nilagdaan ni US President Donald Trump ang isang executive order sa unang araw ng pag-upo nito sa pwesto para kumalas sa WHO. Dismayado kasi si Trump sa pagtugon ng WHO sa COVID-19 pandemic noong taong 2020. Balita mula sa PNA, kumpiyansa ang Commission on Elections na maaabot nila ang deadline para sa pag-iimprenta ng mga balota sa darating na April 14. Ayon sa COMELEC, matatapos nila ang printing ng 73 million official ballots sa kabila ng naging delay. Anila, mapapabilis ang ballot printing dahil sa bisa ng pag-deputize sa National Printing Office o NPO. Samantala, mababatid na nitong nakaraan ay winasak ng poll body ang 6 na milyong opisyal na balota bago pa man lumabas ang temporary restraining order ng High Court na nagdulot ng pansamantalang paghinto sa pag-imprenta nito noong January 14. Nagsimula ng magpaabot ng tulong ang Department of Agriculture sa mga magsasaka ng sibuyas sa Pangasinan na apektado ng pesteng harabas. Si Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan para sa Balitang Pambansa. Sinisikap pa ring isalba ng ilang mga magsasaka ng sibuyas sa bayan ng Bayambang, Pangasinan ang kanilang pananim na naapektuhan ng pesteng harabas. Si Kuya Bong patuloy raw sa pag-i-spray ng pestisidyo sa mga pananim niya sa barangay Manambong. Umaasa kasi siya na mapakikinabangan pa ang mga tanim niyang sibuyas. Pero ganun pa rin. Araw-araw, bomba, palit-palit kahit halo-halo na yung gamot para lang tumalab sa insekto, nandiyan pa rin sila. Agad namang nagpaabot ang Department of Agriculture Region 1 na humigit kalahating milyong pisong tulong sa mga apektadong onion farmers sa Pangasinan. Sa pinakahuling pagtataya ng DA Region 1, nasa 187.57 ektaryang taniman ng sibuyas ang nasira sa probinsya, katumpasyan ng 4 na milyong piso. Meron na pong nailabas na kabuang about 594,000 pesos ang Department of Agriculture para sa kaukulang interventions na ito, no? And hindi po dyan nagtatapos yung suporta ng Department of Agriculture para sa ating mga farmers. Patuloy pa rin po yung follow-up monitoring ng ating surveillance, validation, and management. Binigyan din naman ng Department of Agriculture na hindi ito makaaapekto sa presyo at supply ng sibuyas sa merkado. Mula sa Radyo Pilipinas Dagupan, Pangasinan, Ricky Kasipit para sa Balitang Pambansa. Tribo Kamanting, ipinagmalaki ang katatagan at pagkakaisa ng probinsya ng Dinagat Islands, kasama na ang kultura at sining nito. May balitang pambansa si Renel Luzon Escuadro ng PIA Caraga. Ibinida ng Tribo Kamanting Performing Arts Guild Barug Dinagat Foundation ang katatagan at pagkakaisa ng probinsya ng Dinagat Islands kasama na ang kultura at sining nito sa Sinulog 2025 sa lungsod ng Cebu noong January 19. Mahigit 400 na estudyante, mananayaw at musikero na bumubuo sa Tribo Kamanting ang sumali sa magara at prestiheryosong kompetisyon sa Ritual Showdown.
Puspusan ang paghahanda at pagsasanay ng mga dinagatnon ng mga performers para sa kompetisyon na nakatanggap ng suporta at tulong mula kay Dinagat Islands Congressional Representative Alan Uno B. Ecleo, Barug Dinagat Foundation at mga lokal na pamahalaan sa probinsya. Ayon pa kay Coach Charles Jimena na isang dinagatno na estudyante sa senior high, ang pagsali ng Dinagat Island sa Sinulog 2025 ay pagpapakita sa buong Pilipinas na karapat-dapat na ipagmalaki ang Dinagat Islands. Importante is ang maipakita sa tanan sa tubok Pilipinas ang pride sa Dinagat Islands kung sa kabagkik ang mga dinagatno. Matatandaan na ang probinsya ng Dinagat Islands ay isa sa mga lugar na mahigpit na nasalanta ng Super Typhoon Odette at ang pagsali nito sa Sinulog 2025 Ritual Showdown ay isang patunay ng katatagan ng probinsya at kahalagahan ng pagkakaisa at pananampalataya para makabangon sa kahit anong uri ng pagsubok at dilubyo. Mula sa Philippine Information Agency Caraga, Winel Luzon Escuadro para sa Balitang Pambansa. Samantala, abangan naman sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, ilalatag ni Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez ang mga plano at programa ng ahensya ngayong 2025. Mamaya na yung 12:30 ng tanghali, kaya tutok lang dito sa inyong Pambansang TV, ang PTV. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasamang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Itong nagkakaisang puwersa ng pagbabalita. Ito ang Balitang Pambansa.